Hello, it's Jage, and for this video, let's just complete this puzzle, okay? So, tingin tayo dito sa column na to. So, ang natitirang number na lang dito is number 4. And so, we'll write 4 here. And since may 4 tayo dito, we expect na dito sa part na to, magkakaroon din ng 4. And meron tayong 4 dito, meaning bawal yung 4 dito. Kaya, may isa na lang paglalagyan ng 4. And dito yon. And since we have 4 here, may 4 tayo dito, we expect na dito na lang si 4. Pero isa na lang yung cell na pwede niyang paglagyan. So, automatically, doon na lang yung 4. And we just complete this whole region. Okay? 2. And since meron tayong 2 dito, bawal na yung 2 and 2 dito. So, dito na lang pwedeng paglagyan ni 2. So, this is 2. And we can see na dito sa region na to, pwede natin ma-complete to. Kasi meron tayong 3 dito, meaning, bawal yung 3 dito. Okay? Ang pwedeng paglagyan na lang is 3, and then this is 5. Okay? Then, complete lang natin yung column na to. So, yung column na to, ang natitirang number is 6. Then, bumalik tayo dito. Yung neighboring na region niya is ito. Pwede natin kumpletuhin ito. Ang numbers na lang dito is 5 and 2. And since may 5 tayo dito, bawal na si 5 dito. Meaning 5 is here. And 2 is here. Okay? And then dito, balik tayo dito sa region naman na to. Okay? Actually, dito sa column na to, no, mas mabuti. Kasi isa na lang yung number niya. At yung natitirang number for this is number 5. Okay? And we can complete this region. So this region, ang kulang na lang na numbers sa kanya ay numbers 2 and 3. And meron tayong 3 dito, meaning, bawal na yung 3 dito. At natitira na lang na cell na pwedeng paglagyan na 3 is dito sa taas. Hence, yung 2 is nandito sa baba. And since meron tayong 3 and 2 na dyan, yung 2 natin nilagay natin sa baba, meaning, bawal na si 2 dito, at yung number na lang dito is number 2. And lastly, this is number 6. That's all. Thank you so much for listening.